Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng Philippine Coast Guard na 3 beses na nilang naranasan ang signal jamming sa Automatic Identification System o AIS ng mga barko ng Pilipinas kapag nagsasagawa sila ng rotational deployment sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, nangyayari ito sa tuwing naglalabas ng pahayag ang China na itinaboy nila ang barko ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa lugar. Naranasan umano ito sa magkakasunod na deployment ng BRP Teresa Magbanwa, BRP Datu Tamblot at BRP Datu Sandaya. Dahil sa ginawang signal jamming na apektuhan ng AIS na ginagamit ng mga barko para matukoy ang kanilang lokasyon gamit ang satellite para sa ligtas na pagdalayag sa karagatan. Hataw Balita ngayon. Bibiyahe ngayong Miyerkules, February 28, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Canberra, Australia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tututok ang unang biyahe ng Pangulo sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Australia. Kabilang din sa pag-uusapan ang defense at security ties maging ang usapin sa South China Sea. Inaasahang makakaharap ni PBBM ang nag-imbita sa kanya sa Canberra na si Governor General David Hurley at si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya nais o intensyon na magbigay ng kahit anong mensahe para sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas nito kahapon, February 27, sinabi ni VP Sara na dinelete niya ang EDSA anniversary post mula sa kanyang social media page dahil hindi rin naman ito naglabas ng statement noong nakaraang taon. Anya, nananatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya nauunawaan kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Hataw Balita ngayon. Umaabot na sa mahigit 810 million pesos ang pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura ng bansa. Patay sa report ng NDR-RMC kahapon na itala ang bulto ng danyo sa mga rehiyon ng Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon at Zamboanga. Dagdag pa ng ahensya, umabot naman sa nasa 13,326 farmers at fisher folks ang sinasabing naapektuhan habang nasa 12,493 na ektarya naman ng mga pananim ang nasira dahil sa nagpapatuloy na El Nino. Hataw Balita ngayon. Pinagbayad kahapon ng Korte Suprema ng 180,000 pesos na halaga ng multa si Public Attorney's Office o PAO Chief Persida Rueda Acosta dahil sa indirect contempt of court. Kasunod ito ng mga patutsada na inilabas ni Acosta sa kanyang Facebook page para labanan ang panukalang New Conflict of Interest Rule para sa PAO. Ayon sa Supreme Court, nilabag din umano ni Chief Public Attorney ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA Social Media Use Rules, ang kanyang tungkulin na sundin at igalang ang hukuman at ang ipromote ang paggalang sa batas at legal processes. Nagpahayag rin ng apology si PAO Chief Acosta ukol sa kanyang inilabas na mga pahayag. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma kahapon ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa Pilipinas pa rin ngayon ang nasabing religious group leader. Sa isang panayam, inihayag ng abogado nito na nasa bansa pa si Kibuloy at kasalukuyang nag-iingat ito dahil sa sinasabing mga banta sa kanyang seguridad. Dagdag pa ni Attorney Topacio, nakatakdang magpulong ang legal team ni Kibuloy upang konsultahin ito hinggil sa susunod nilang legal move. Nauna nang iginiit ni Kibuloy na hindi siya dadalo sa pagdinig ng Senado. Hataw Balita ngayon.
Ipinasabina na ng Komites sa Senado ang dalawa sa suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon matapos na hindi dumalo sa pagdinig ng Senado. Batay sa liham na ipinadala ng abogado ng itinuturong pangunahing suspect na si dismissed Police Major Alan De Castro, humihingi ito ng paumanhin sa hindi pagdalo sa pagdinig dahil nagbabantay umano siya sa kanyang asawa na 8 buwang buntis at may iniindang sakit. Nagpadala rin ng liham ang pangalawang suspect kung saan sinabi nitong masama umano ang pakiramdam ng kanyang abogado kaya hindi ito nakadalo. Kapwa nangako ang mga ito nahaharap sa investigasyon sa lalong madaling panahon. Nilinaw naman ng PNP na hindi at large si De Castro at sinang-ayunan din ang paglalabas ng sabina. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC na nasa 4,458 na examinee ang pumasa sa isinagawang Mechanical Engineers Licensure Examination sa bansa nitong buwan ng Pebrero. Nanguna sa listahan ang graduate na si Ray Mediana Arcabal na mula sa University of Mindanao sa Davao City na nakakuha ng percentage rating na 93.45%. Naging top-performing school naman ang University of Science and Technology Philippines, Cagayan de Oro, na nasa may 97.33% passing rate. Hataw Balita ngayon. Good news yun, Sani, ha? Pero inihayag naman na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang plano sa mga miyembro ng Israel Security Cabinet para mapag-usapan ang kinabukasan ng Gaza pagkatapos ng giyera. Batay sa ulat, kabilang sa plano ng complete demilitarization ng Gaza enclave, pagsasara ng southern border nito sa Egypt at pagbabago ng civil administration at education system ng Gaza. Ilang linggo nang naharap sa mga pagbatiko si Prime Minister Netanyahu dahil sa kawalan umano nito ng konkretong plano para sa Gaza pagkatapos ng giyera. Mahigit 29,000 na ang naitalang nasawi sa Gaza batay sa ulat ng Ministry of Health nito mula nang sumiklab ang giyera na nag-ugat sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 2, 2023 na ikinasawi naman ng 1,200 Israelis. Hataw Balita ngayon. And good morning, Sunny at Marie. At isa nga dito sa ating headline ngayon, itong signal jamming ng ating mga barko diyan sa Bajo de Masinloc o sa bahagi ng West Philippine Sea na nawawala. Delikado pala yan dahil maaaring hindi matukoy itong ating mga barko pagka merong ganyang signal jamming sa West Philippine Sea, Sunny at Marie. Oo, Marie at amigo Sherwin, sana magkaroon ng maganda at patuloy na coordination sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Kasi amigo, kung nagkakaroon ng jamming sa mga barko natin pang militar dyan sa lugar na yan, definitely may possibility rin na pati yung mga commercial fishing vessels o anumang mga sasakyang pandagat na nasa paligid maaaring maapektuhan din amigo Sherwin. Kaya iba yung pag-iingat din at sana magkaroon nga ng maayos na pag-uusap pa rin sa pagitan ng Pilipinas at ng China para maiwasan yung mga aksidente na posibleng mangyari sa lugar na yan. Marie? Oo, alam mo, Sunny at amigo, kasi yung mga signal jammers, hindi lang naman dito sa barko ginagamit. Actually, narinig ko na yan. Halimbawa, may isang malaking event sa isang lugar para hindi magkaroon ng mga kung ano-anong mga iba't ibang mga posts sa social media. Kung halimbawa ito ay isang malaking concert ng isang malaking celebrity. So nagkakaroon sila ng signal jammers. Pero kung ito ay ginagawa dyan, katulad ng ipinahayag ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, medyo mahirap kasi nasa gitna ka ng karagatan pagkatapos wala kang signal. May safety issue tayong kinakaharap dyan, amigo at Sunny. Sana ma-resolve ito. Oo, napaka-delikado kasi pagka mangangailangan ng tulong, yung ating mga barko, kung sakaling magkaroon nga sila ng problema, hindi sila mahahanap, hindi sila matutulungan pagka sila ay biglang mangangailangan, Sunny.
Oo, amigo, kahit dito sa lugar natin sa US, amigo, lalo na pag may mga debate ng mga presidential debate dito, nararanasan din natin yung mga signal jammer eh. Hindi lang naman yung mga satellite ang maapektuhan dyan, pati yung mga signal ng mga telepono at iba pang mga communication devices. Kaya talagang mahirap na magkaroon ng communication pag may mga signal jammer. Lalo na nga yung nabanggit nga ni Marie kanina, sa gitna ng karagatan mangyayari, very impossible na magkaroon ng communication ngayon yung barkong apektado nito, lalo na kung sa panahon ng mga kalamidad o ng mga bagyo, pag nangyayari yan o pag-ulan, mas mahirap para sa mga pandagat na sasakyan kung mawawala ang mga signal, amigo Sherwin. Oo, sana matapos na itong mga problema natin diyan sa West Philippine Sea sa pagitan ng ating bansa at ng bansang China. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at iba pang ahensya na gumawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kurikulum ng senior high school para agad na makakuha ng trabaho. Pinaplano na ngayon na maisama na sa kurikulum sa senior high school ang skills development, partikular ang mga piling tech box skills na inaalok ng TESDA. Ayon sa TESDA, target ng Marcos government na solusyonan ang mababang antas ng mga estudyante na nakakapasok sa trabaho matapos makagraduate sa senior high school. Pakinggan po natin ang pahayag ni TESDA Deputy Director General Rosana Urdaneta. For example, may yung mga subjects ng DepEd, tiningnan po ng TESDA yon at meron po kaming mga pinasok or mga inintegrate na mga skills development doon po sa curriculum. Pagka-graduate ng bata, hindi lang po siya may diploma, meron din po siyang national certificate na pwede niyang gamitin kung gusto niya pong magtrabaho. Yun yung gusto namin na ma-improve. Because yung sinasabi ng PIDS sa study nila, only 20% out of the total senior high school graduates have landed sa employment. Wala pang tiyak na petsa kung kailan ang implementasyon ng planong ito, ngunit ayon sa TESDA, nais ni Pangulong Marcos na agad itong maipatupad sa lalong madaling panahon. Hataw Balita ngayon. Pinagtalunan sa deliberasyon ng Kamara sa resolution of both houses number 7 ang paraan ng pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Kasama sa layunin ng panukala na luwagan ng probisyon ng saligang batas sa pagmamay-ari ng public utilities, education at advertising industry sa bansa. Nabuksan ng usapin tungkol sa nakalagay sa RBH 7 na unless otherwise provided by law sa mga probisyong nais amyendahan ng Kongreso. Ayon kay retired Supreme Court Chief Justice Adolfo Azcuna, sa pamamagitan ng mga salitang ito, maaaring amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng legislation o pagpasa ng batas pagpasa ng batas na ang Pangulo na ang pipirma. Itinanong naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman kung pang-apat na paraan ba ito ng pag-amyenda sa saligang batas bukod sa Constitutional Assembly, Constitutional Convention at People's Initiative na nakasaad sa saligang batas. Kaya suwestyon ng retired Chief Justice o walang bisa na lang ang economic provisions ng 1987 Constitution na nais amyendahan ng Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman at retired Supreme Court Chief Justice Adolfo Azcuna. In other words, are the resolutions 6 and 7 amending Article 17 of the Constitution by including a new mode of amending or revising the Constitution, which is by mere legislation? Yes, Your Honor. The effect and import of this proposed amendment is really to make the provision
changeable by legislation. And there's nothing wrong with that because there is already an existing provision in the Constitution. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsuko sa mga himpilan ng pulisya ang 5 miyembro at supporter ng Communist Terrorist Group sa mga bayan ng Amulong Apari, Claveria, Lasam at Piat sa Cagayan Province. Ayon sa pamunuan ng PNP Cagayan, naranasan ng mga nalinlang na mga rebelde ang mahirap na buhay sa pagiging kasapi ng CTG kaya nagpasya na lamang sila na magbalik loob sa pamahalaan. Batay naman sa salaysay ng mga sumukong rebelde, maraming binitiwang pangako ang mga miyembro ng CTG na humikayat sa kanilang umanib sa grupong ngunit walang natupad sa mga ito. Dahil dito nangako sila na taos-pusong pagsuporta sa lahat ng kampanya ng pamahalaan laban sa terorismo at puputulin na ang pakikipag-ugnayan sa dati nilang organisasyon. Ngayon, mas pinaigting naman ng hanay ng pulisya ang pakikipag-ugnayan sa militar at iba pang sangay ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mandato ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na matuldukan na ang banta ng insurgency sa bansa. Hataw Balita ngayon. Pamamahalaan ng 35 People's Organization ng 14 na hektaryang mga site development area na itinatag sa ilalim ng Forest Land Management Project o FMP. Si Danny Munar humahataw. Hataw Balita ngayon. Ibinalik ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang pamamahala sa mahigit 14 na hektaryang mga lugar ng pagpapaunlad ng site na itinatag sa ilalim ng Forest Land Management Project sa 35 People's Organization sa Nueva Ecija. Ayon kay DENR Regional Executive Director Ralph Pablo, mas magiging integral ang kanilang tungkulin sa patuloy na proteksyon, konserbasyon at pagpapaunlad ng agroforestry at reforestation areas lalo na sa pagtatapos ng 10 taong proyekto. Katuwang ng ahensya ang People's Organization o PO na naging napakahalaga sa pagtatanim sa higit 44 na hektaryang Pantabangan Karanglan Watershed Forest Reserve. Isang paraan ng turnover na ito ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang pagsisikap sa reforestation. Makikinabang din ang mga PO mula sa iba't ibang pasilidad ng agroforestry kabilang ang mga tulay, daanan, mga sistema ng pag-impound ng tubig at mga pipeline ng irigasyon. Pinagsama rin ng FMP ang mga aktibidad na nakatuon sa pag-iingat at pag-unlad na may partisipasyon at pagpapaunlad ng kapasidad ng mga lokal na komunidad para i-rehabilitate ang mga nasirang kagubatan sa 3 critical na basin ng ilog kabilang ang Upper Magat at Cagayan sa Cagayan Valley, Upper Pampanga sa Central Luzon at Halaur sa Iloilo. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Canadian government ang panibagong panukalang batas upang labanan ang online hate. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng iba't ibang harmful content sa social media. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo sa Toronto, Orling. Bigyan mo nga kami ng update. Ano ba nakapaloob dito sa panibagong batas dyan sa Canada? Babalikan natin si Orling Quijano mamaya-maya. Hataw Balita ngayon. Samantala, umaasa si United States President Joe Biden na magkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sa darating na mga ilang araw. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni United States President Joe Biden ang kanyang pag-asa na magkakaroon ng ceasefire sa digmaan ng Israel at Hamas sa darating na Lunes, March 4.
Sinabi ni Biden ang pahayag habang ito ay nasa isang ice cream shop na bumisita ito sa New York City matapos ang taping nito sa Rockefeller Plaza para sa isang late-night television show. Ayon sa Pangulo, sumang-ayon umano ang Israel na ihinto ang militar na mga aktibo nito sa buwan ng Ramadan ng Muslim na posibleng magsimula sa darating na March 10 at magtatapos sa April 9. Naglalayon ang mga negosasyon na pinamamagitan ng Egypt, Qatar at US na makakuha ng 6 na linggong paghinto ng labanan sa pagitan ng Israel at Hamas upang makapaghatid ng tulong sa Gaza. Ayon sa United Nations, natay nasa 2.3 milyon ng mga tao ang nasa bingit ng kagutom bunsod ng nangyayaring labanan. Samantala, nakikitaan ng tila mabilis na pagsulong ang negosasyon upang ihinto ang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, gayon din ang pagtiyak sa pagpapalaya ng mga bihag na hawak na magkabilang panig. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Habang isinasagawa ng pinakamataas na hukuman ng UN ng huling araw ng mga pagdinig nito, mas maraming bansa ang nagpahayag ng kanilang posisyon na dapat nang wakasan ang ilang dekada ng pananakop ng Israel sa Palestina. Itong mahataw na balita ni Ning de la Perez. Hataw Balita Ngayon. Sumali na ang Turkey sa mga bansang kumukundena sa matagal na pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine sa huling araw ng pagdinig ng International Court of Justice o ICJ. Sinabi ni Deputy Foreign Minister ng Turkey na si Ahmet Yildiz na siyang unang kinatawan na nagsalita sa huling araw ng mga pagdinig noong Lunes na maaari sanang naayos ang matagal na gusot sa pagitan ng dalawang panig kung itinaguyod ng Israel at ng Western allies nito sa Western ang human rights laws. Binigyan din nito kung paano nabigo ang United Nations sa Security Council na protektahan ang mga karapatan ng mga Palestinian. Inakusahan ng Turkey ang mga Israel na madalas na pag-abuso sa kalayaan ng Haram al-Sharif. Hiwalay ang kasong ito sa kasong genocide ng South Africa laban sa Israel para sa patuloy na digmaan nito sa Gaza na pumatay ng halos 30,000 Palestinians mula noong October 7 na karamihan ay mga kababaihan at mga bata. Napatay ng hukbo ng Israel ang humigit kumulang 400 na Palestinians sa sinasakop na West Bank sa parehong panahon. Nagpatuloy sa pag-atake ang militar ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip sa panahon ng pagdinig ng ICJ na ikinamatay na mahigit na 70 Palestinians at ikinasugat ng 164 sa loob ng 24 oras bago maganap ang huling pagdinig. Ayon kay Tamer Karmaut, Assistant Professor of Public Policy sa Doha Institute for Graduate Studies, gumawa ng mas marahas na mga hakbang ang mga Turkey laban sa Israel, kabila ang pagputol ng diplomatiko at pang-ekonomiyang relasyon. Sinabi naman ng kinatawan ng Spain na mga Palestinian sa sinasakop na West Bank ay nakakaranas ng mga kahirapan sa sapat na pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at tubig. Gayunpaman, dagdag pa niya, lahat ng mga paghihirap at paghihigpit na ito ay lumalabag sa ilang mga karapatan ng mga Palestinian na naninirahan sa teritoryong sinasakop ng Israel na hindi maaaring bigyang katwiran alinman sa pamamagitan ng mga pangangailangan ng militar o sa pamamagitan ng makinakailangang pambansang seguridad o pampublikong kaayusan. Ning de la Perez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na nagdudulot ng pagtaas ng gastos ang mga nangyayaring pag-atake sa Red Sea. Bilang pagtugon dito, sumangayon ng Greece na makibahagi sa European Union Maritime Security Operation sa nasabing lugar. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Nagpapatuloy ang epekto ng mga nangyayaring pag-atake sa Red Sea kung saan tumataas ang naging gastos sa shipping ng mga dumaraan sa lugar. Dahil dito, maaaring magkaroon naman ng pagtaas sa presyo ng mga produktong ibinebenta ng mga negosyong apektado ng kaguluhan. Nararamdaman na rin ito ng ilang British companies. Ayon sa British Chambers of Commerce o BCC, nasa 1/3 ng mga kumpanya sa United Kingdom ang nagkakaroon ng mga problema na dulot ng mga atake sa Red Sea. Ang pinaka-apektadong mga kumpanya ay ang mga manufacturer na may physical goods. Para masolusyonan ang sitwasyon, dumaraan pa sa paligid ng Africa ang ibang mga kumpanya.
Pero dahil dito, umaabot ng halos 4 na linggo ang nagiging delay ng shipments. Nagbigay na ng suhestyon ng BCC sa gobyerno na magbigay ng suporta sa mga kumpanyang dumaranas ng problema dahil sa pag-atake. Samantala, bilang pagtugon naman sa sitwasyon, sumang-ayon na ang bansang Greece noong Lunes, February 26 na makibahagi sa EU Maritime Security Operation laban sa mga pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Hanggang sa bansang Greece, ramdam din ang epekto ng pag-atake sa naturang lugar. Bilang katunayan, nakaranas na ang Port of Piraeus sa Athens ng 12.7% na pagbaba sa aktibidad sa kanilang container terminal noong Enero mula ng nakaraang taon. Kaya naman inilunsad ng Security Committee nitong nakaraang linggo na pinangungunahan ni Prime Minister Kyriakos Mitsotakis na isama ang Greek warship sa Operation Aspides. Magbibigay din ng warships ang Germany, Italy at France para sa misyong ito. Ayon sa mga opisyales sa Athens, magiging defensive umano ang Aspides mission at hindi umano makikibahagi ang Greece sa mga atake na pinangungunahan ng Estados Unidos laban sa Houthi rebels. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Yan, balikan na natin si Oraline. Inanunsyo ng Canadian government ang panibagong panukalang batas upang labanan ang online hate. Sa gitna ito ng patuloy na paglaganap ng iba't ibang harmful content sa social media. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano, live. Hataw Balita Ngayon. Hello Oraline, kumusta na kayo dyan? Ano ba ang nakapaloob dito sa panibagong batas sa Canada? Good afternoon, Marie. Inanunsyo ng federal government ng Canada na layunin ng panibagong bill na ingatan ang mga bata laban sa nagkalat na online predators. Sa loob ng bagong panukalang batas, kinakailangang tanggalin agad ng social media companies ang sexually harmful content at non-consensual intimate content. Kailangang alisin ang mga ito sa loob ng 24 oras kung saan magkakaroon din ng oversight at review process. Ang social media company na hindi susunod ay maaring pagmultahin ng maximum 6% ng gross global revenues nito. Bukod dito, magtataas din ng penalties ang panukalang batas para sa mga nagpropromote ng genocide. Life imprisonment ang proposed maximum sentence mula sa 5 taong current sentence. Sa kasalukuyan, kailangan pang pag-aralan ng Parliamentary Committee at Upper Senate Chamber ang panukalang batas bago ito ma-finalize. Balik sa'yo, Marie? Oo, Oraline, alam mo, good news ito, no? Pero sana mas mabilis. Sa 24 hours yung pag-aalis nila ng mga ganong klase ng content kasi alam naman natin mabibilis ang mga mag-screenshot o mag-record ng mga ganong klase ng content at sana meron din kaparehas na ganyan ng Amerika. Pero ano bang mga social media platforms ang covered ng batas na ito, Oraline? Oo, Marie, gaya ng sabi mo, there's definitely areas of improvement for the bill. Sa kasalukuyan, yung proposed bill na ito, it covers social media sites as well as user-uploaded adult content and live streaming services. Pero sa ngayon, hindi covered dito yung private at encrypted messaging services. So yung mga ganong platforms ay hindi kasama sa bill na ito na pinapropose ng federal government ni Trudeau. Marie? Oo, salamat Oraline, pero at least may pag-uumpisahan, di ba? Makikibalita pa rin kami. Salamat Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Matatapos na ang pag-aaral na isinagawa ng China ukol sa ipinataw na taripa sa Australian wines. Inaasahan na aalisin na ang hanggang 200% tariff sa wine imports nito mula sa Australia sa katapusan ng Marso. Ito humahataw na balita ni Danny Del Nieva. Hataw Balita Ngayon. Pinatawa ng China ng malalaking taripa at restrictions ang maraming industriya ng Australia tulad ng barley, lobster, baka at lamb, kasama na rin ang Australian wine noong 2020.
Bunsod ito ng pakikiisa at paninindigan ng dating Australian government sa panawagang imbestigahan ang China ukol sa pinagmula ng COVID-19 virus. Subalit simula nang maupo bilang pinuno ng bansa si Prime Minister Anthony Albanese, isa-isa nang inalis ng China ang ipinataw na restrictions. Natitira na lamang sa kasalukuyan ang taripa sa wine, lobster at ilang meat products. Pansamantalang sinuspinde ng Australia ang inihaing dispute sa World Trade Organization o WTO tungkol sa taripa ng China sa Australian wine noong buwan ng Oktubre 2023 bilang pagbibigay daan sa 5 buwan na pag-aaral na isinagawa ng China. Nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap si Australia Trade Minister Don Farrell at China Minister of Commerce Wang Wentao sa 13th WTO Ministerial Conference o MC13 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates tungkol sa iba't ibang mga bagay. Inaasahan na matatapos ang pag-aaral ng China sa March 2024 at magreresulta sa pag-aalis ng hanggang 200% wine tariff epektibo sa April 2024. Nagbabala si Minister Farrell na muling isusulong ang apela ng Australia sa WTO kapag hindi inalis ng China ang taripa sa Abril. China ang dating pinakamalaking market ng Australian wine exports na siyang destinasyon ng hanggang 40% ng export na alak ng bansa. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung kailan naman aalisin ng China ang nananatiling trade restrictions sa lobster at baka. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Dalawang serpent eagle ang nasagip mula sa dalawang bayan at dinala sa Community Environmental and Natural Resources Office o CENRO, Sanchez Mira sa Cagayan. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasagip ng mga otoridad ang dalawang serpent eagle sa dalawang bayan sa lalawigan ng Cagayan kahapon February 27. Nasagip ang isang agila sa Centro 1 Claveria, Cagayan ng isang residente. Nakita umanong hinahabol ng aso ang agila kaya ito hinuli at agad na pinagbigay alam sa kanilang tanggapan. Natagpuan naman ang isa pang agila sa Namuac sa bayan ng Sanchez Mira, partikular sa Pata Namuac River ng isa ring residente. Mahina at may tama ng bala ng airgun ang natagpo ang agila. Ayon sa pamunuan ng Provincial Veterinary Office ng Cagayan, ang agilang natagpuan sa Centro 1 Claveria ay nasa maayos na kalagayan kaya agad din itong pinakawalan sa mismong breeding center. Habang ang ibong natagpuan sa Namuac Sanchez Mira na may tama ng bala ang kaliwang pakpak nito ay agad namang nilapatan ng lunas. Ayon sa otoridad, hindi man kabilang sa vulnerable species ang serpent eagle, kailangan pa rin umano itong pangalagaan at protektahan upang hindi maubos ang kanilang lahi. Paalala pa nila sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli, pagpatay at pagbibenta ng mga ganitong uri ng ibon alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng Department of Tourism Region 5 ang probinsya ng Masbate bilang Arts Capital ng Bicol Region sa pagdiriwang ng Obra Masbateño Festival na kasabay ng National Arts Month. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang 3 araw na pagdiriwang ng Obra Masbateño Festival sa isla ng Masbate bilang bahagi ng National Arts Month ngayong buwan ng Pebrero. Sa temang ani ng sining bayang malikhain, ipapakita ng mga kabayan nating Masbateño ang kanilang angking galing at talentong taglay sa iba't ibang larangan ng sining. Kahapon February 27, isinagawa na ang opening salvo at parada ng mga local artist na pinagmamalaki ng Masbate sa Provincial Capital Grounds. Sa aton po tanan, akon po pirmi ginauro-utro nan panamgo sa probinsya sa Masbate na pamaagi sa ni nausad na bihikulo sa turismo ini na paghatag naton sin honra, pagrespeto kag pagkilala.
Binuksan na rin ang Obra Trade Fair 2024 na pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry. Dito makakakita at makakabili ng magawang masbateño pagdating sa mga handicraft. Kasabay nito ang deklarasyon ng Department of Tourism o DOT Bicol bilang Arts Capital ang lalawigan ng Masbate sa buong Bicolandia. Department of Tourism, Philippines Proclamation Number 1. Declaring the province of Masbate as the art capital of Bicol region. The province of Masbate initiated the launching of Obra Arts Exhibit in 2021 to recognize the talents of local artists, give due recognition to their contribution to the community. Eventually, the event is renamed into Obra Masbateño Arts Festival in 2022. Whereas the Obra Masbateño Arts Festival honors the existing diversified art sectors of Masbate. 3 araw na ipagdiriwang ang Obra Masbateño Festival na nagsimula kahapon February 27 at magpapatuloy hanggang February 29 sa ilalim ng National Arts Month. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na patuloy ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan, partikular na dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley Region at gayon din sa lalawigan ng Aurora. Sa nalabing bahagi ng Luzon at Visayas, kasama rin yung kamay nila, nasahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. So generally, sa Luzon at Visayas ay fair weather ang mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated light rains. Sa bahagi naman ng Mindanao, may mga kaulapan dito partikular na magdadala ng mga pag-ulan, mahina sa tamang pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated or mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog ang siyang mararanasan. Sa kasalukuyan, wala pa tayong minomonitor na low pressure area na maaaring maging bagyo na papasok sa loob ng Philippine Air Responsibility. Sa pagkatapos nga ng buwan ng Pebrero, wala tayong naging bagyo or wala na tayong aasahang magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagpasok ng Marso, hanggang isang bagyo naman ang ating maaaring asahan. 0 to 1 yung ating ina-expect na mabubuong bagyo sa buwan ng Marso. At bagamat may amihan tayo, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalo na karagatan, partikular na silang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng ating bansa. Iba yung pag-iingat, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na biglang magpapalakas ng alon ng karagatan. Ang araw natin, sisikat, ganap na 6:50 na umaga at lulubog, ganap na 6:04 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Inaasahan ng extreme weather sa Estados Unidos ngayong linggo na posibleng magdadala ng niebe at magdudulot ng init, mga sunog at tornadoes. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon! Iba't iba ang lagay ng panahon na nararamdaman ng United States kung saan tinitiis ng West ang lamig at niebe mula sa isang bagyo habang ang Central ay nakararanas sa potensyal na record-shattering na init ngayong linggo. Bumagsak ang 1 hanggang 2 pulgada ng niebe bawat oras sa Oregon Cascades at Northern Rockies noong Lunes bago lumipat sa Great Basin at Central Rockies ng Martes na may kasamang 50 to 60 miles per hour wind gust na lumikha ng mala blizzard-like conditions. Dahil sa mainit na winter, nasa track ng warmest winter on record ang ilang estado, kabilang ang Michigan, Minnesota at Wisconsin, habang ang mga estado sa Midwest at Northeast nasa target para sa top 5 na pinakamainit na winter.
Kasama ng mainit na temperatura ang mataas sa panganib ng sunog sa buong Great Plains, kaya nag-issue ang National Weather Service ng red flag warnings at fire weather watches sa mga bahagi ng New Mexico, Colorado, Texas at Oklahoma hanggang sa Kansas, Nebraska, South Dakota at silangan hanggang Iowa, Illinois at Missouri. Nagsabi rin ang Storm Prediction Center na may posibilidad na magkaroon o Martes ng hapon ng kalat-kalat na strong to severe thunderstorms na maaaring may dalang malalaking hail, nakapipinsalang wind gusts at ilang tornadoes. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ang kaso noong Pebrero na certified ng Nova Scotia Supreme Court ay muling bumuhay sa masakit na history ng Canada ukol sa isinagawang eksperimento sa mga First Nation. Patuloy ang dinaranas na diskriminasyon at pagsasagawa ng medical experiments sa mga First Nation sa loob ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpuz. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni Chief Andrea Paul, pangunahing complainant, na siya at ang 60 iba pang miyembro ng Pictou-Landing First Nation ay lumahok sa isang MRI noong 2017 para sa isang medical research project na pinamamahalaan ng Canadian Alliance for Healthy Hearts and Minds. Pagkatapos umano na isinagawang test, ipinaiwan siya ng mga kawani sa hospital sa Halifax para sa pangalawang pagsusuri. Nakabuo ng data ang MRI scan na dumaan sa katawan ni Chief Andrea Paul na nagpapakita ng intimate na medical information tungkol sa kanyang katawan. Napag-alaman ni Andrea na ang dalawang radiologist sa pangalawang procedure ay magsasagawa ng MRI elastography kung saan pag-aaralan ng mga atay ng indigenous subjects na hindi alam o hindi pinahihintulutan. Pinangalanan ng class action lawsuit ang mga radiologist na sina Robert Miller, President of the Canadian Association of Radiology, at Sharon Clark bilang mga nasasakdal. Ayon sa claim, nakipagkita si Miller kay Paul noong 2018 at sinabi sa kanya na ginagamit ang MRI para sa isang malawak na proyekto sa pananaliksik sa pinamagatang MRI findings of liver disease in an Atlantic Canada First Nation populations. Sinabi umano sa kanya na ibinahagi ang mga natuklasan datos sa isang radiology conference kahit na tinanggihan na noong una ang pag-disclose ng resulta nito. Si Paul at ang 60 miyembro ng Pictou-Landing ay humihingi ng deklarasyon mula sa mga akusado para sa invasion of privacy, unlawful imprisonment, negligence, breach of fiduciary duty, breach of contract at iba pang mga kaso. Samantala, wala namang komento ang mga abogado sa panig ng dalawang radiologists. Wala sa mga alegasyon ang napatunay sa korte at walang itinakda na petsa sa pagdinig. Charles Corpuz, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ito, Sani amigo, no, malamang ko aabangan ito ng international community sapagkat magsasagawa bukas ng isang rare visit si United States President Joe Biden sa southern border ng bansa upang talakayin ang pagsasabatas ng border security. Nasabay naman ito sa nakatakda na ring pagpunta ni former President Donald Trump sa lugar para ipanawagan naman sa Republicans na pigilan ang border legislation. Ito ang humahataw na balita ni Era Angeles. Hataw Balita Ngayon. Nakatakda ang ikalawang pagbisita ni United States President Joe Biden sa Brownsville, Texas sa araw ng Huwebes, February 29 na nasabay naman sa nakatakdang pagbisita ni dating Pangulong Donald Trump sa Eagle Pass, Texas na may layong 325 miles lamang mula roon. Layo ni Biden na makita ang Border Patrol agents, law enforcement officials at local leaders. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, kasama rin tatalakayin ng Pangulo ang pangangailangan na maipasa ang border security legislation. Mananawagan aniya ang Pangulo na itigil na ng Republicans at iwasan na ang pamumulitika para maibigay ang pondo na kinakailangan para sa karagdagang U.S. Border Patrol agents, asylum officers, fentanyl detection technology at iba pa. Ang border legislation sana ang makapagbibigay sa administrasyon ni Biden ng kapangyarihan para maipasara ang border sa mga migrant na tumatawid ng illegal kapag lalagpas sa average na 4,000 kada linggo. Kapag umabot naman sa 5,000 kada araw, ipasasara ng Department of Homeland Security sa mga imigranteng nagdanais tumawid ng walang prior authorization sa pagitan ng port of entry.
Ayon naman sa mga Associated Press, humahanap din ang Pangulo ng potential executive action sa ilalim ng Section 212 ng 1952 Immigration and Nationality Act na may kaparehong restrictions sa mga naghahanap ng asylum na nagnanasang pumasok sa US ng illegal. Nananawagan naman ang dating Pangulong Trump sa Republicans na ipahinto ang border legislation. Samantala, lumabas sa resulta ng isang poll na pabor kay Trump ang 57% laban sa 22% para kay Biden ukol sa pagsasecure ng border at control sa immigration. Era Angeles, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumate? Siyempre naman, pwede. Yes. Narito na ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Antal Javier ng Edmonton, Canada. 7 taon na po akong hindi nakakauwi ng Pilipinas. Binabati ko po ang aking mga pamilya sa Maynila, ang Javier family, Cañales family at Catanyag family. Hello po, kamusta po kayo dyan? At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Jeremias Kapitulo 17, talatang 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Miyerkules, Wednesday morning, February 28 na, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ang bilis ng oras at ang bilis ng araw, ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.